Hello mga ga, ito na po yung ating mini custard cake na pwede talaga natin itong pagkakitaan. Ang cute lang po talaga nito, yung sizes po na ginamit po natin na hulmahan ay 7 by 3 cm lang. At kung wala kang oven ay pwede naman natin itong lutuin sa ating steamer, kaya umpisahan na po natin. At dito unahin po nating mag-caramelize ng 3/4 cup ng white sugar. At lagyan ko lang yan ng 1/3 cup ng tubig at haluin at isa lang po natin ito. Kuluan lang po natin yan hanggang sa ito'y lumapot na yung ganito na po siya kalapot mga ga. Na pag inangat po natin yung kutsara ay parang sinulid po yung kanyang bagsak na hindi na po siya napuputa. At mabilisan na po natin ditong ilagay sa nakaready na po natin na 7 by 3 cm ng ating molder. Kailangan po na mabilis kasi madali lang po iyang mag-dry. At ingat lang po kasi sobrang init po talaga ito. At kung ayaw nyo naman na ganyang proseso, ito ay pwede din yung gawin mga ga. Yung ating 7 by 3 na ating molder ay pwede nyo to na lagyan ng tig half tablespoon ng white sugar at saka ganituhin po ninyo. Sa mahina lang po talaga na apoy hanggang sa ito'y mag-caramelize. Depende na po sa inyo kung saan po kayo hiyang. At pagkatapos dito ay magtimpla na po tayo ng ating flan mixture. At dito kailangan lang po natin ng 3 piraso ng medium na itlog at 1 cup na condensed milk. And then haluin muna natin. At maglagay tayo dito ng 1 cup na evaporated milk at half teaspoon ng vanilla extract. At pagkatapos, haluin muna natin ito until well combine po yung ating mga ingredients at salain po natin ito ng mga 3 pieces. At ilagay na po natin yung ating mixture dito sa 15 pieces po natin na hulmahan. At pagkatapos, isit aside lang muna natin ito. Gawa naman tayo ng ating cake batter mixture. So dito, meron tayong 3 piraso na medium na egg yolk. At batihin lang muna natin ito hanggang sa ito'y mag-pale yellow. At ilagay na natin yung 1/4 cup ng white sugar at 1/4 teaspoon ng iodized salt. Half teaspoon ng vanilla extract at 1/4 cup na evaporated milk at 1/4 cup na mantika. At haluin lang po natin ito ng mabuti at nang matunaw na po yung ating mga dry ingredients. At kailangan lang natin dito ng 3/4 cup ng cake flour. At lagyan natin ito ng 1 1/2 teaspoon baking powder. At haluin until well combine at nang kuminis din yung ating mixture at salain po natin ito. At isit aside lang muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito sa ating mirang, meron po tayo ditong 3 piraso ng egg whites. Mula po ito sa medium na itlog. At lagyan po natin ito ng half teaspoon ng cream of tartar. At batihin lang muna natin ito sa medium speed lang muna ng ating hand mixer. At nang medyo kuminis na po yung bubbles ng ating mirang, ay saka na po natin unti-unting ilagay or gradually lang po yung paglagay natin ng ating asukal. Para hindi lang masyadong matamis yung ating custard cake, ay maglagay lang tayo dito ng 1/4 cup ng ating white sugar. At nang naubos na po nating nailagay lahat dito yung ating asukal, ay ilipat na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer at batihin lang po natin ito hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating egg whites. At ilagay na po natin dito sa ating cake batter mixture at hatiin lang muna natin yung ating mirang sa paglagay. At cut and fold lang po natin ito ng padahan-dahan until well combine at pagkatapos ay pwede na po nating ilagay yung natira pa natin na mirang. At haluin ulit, cut and fold lang ng padahan-dahan hanggang sa mag-well combine na po yung ating mirang dito sa ating cake batter mixture. At kailangan po ay huwag lang po natin itong ma-overmix. At ilagay na po natin dito sa ating flan mixture. At dahil sa oven po natin ito lulutuin, ay kailangan po ay bago po natin ito isa lang ay kailangan ay mainit na po yung ating oven. At kung sa steamer po natin naman ito lulutuin, ay kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isa lang. At pag sa oven po natin ito lutuin, ay kailangan ay mag-benmari method lang po tayo dito. Maglagay po tayo dito ng mainit na tubig sa pinagpatungan po natin ng ating mga hulmahan. At lutuin po natin ito sa may preheated oven 160 degrees Celsius sa loob po ng 35 to 40 minutes. At kung sa steamer naman ay mahina lang po talaga ng apoy ng ating kalan dito at lutuin lang po natin ito sa 35 to 40 minutes din. At palamigin lang muna natin bago po natin i-release dito sa kanyang hulmahan at dandahanin lang po natin ito sa pagtanggal. At yung luto po natin sa steamer ay hindi ko po na ipakita sa inyo yung pag-release kasi po ay hindi po na i-videohan. Sobrang busy po. Ganun lang din naman mga ga. At syempre yung outcome niya ay maputi po yung ibabaw. Di gaya dito na luto po ng ating oven na syempre golden brown po yung ibabaw. At saktong-sakto lang po talaga yung tamis dito na hindi nakakaumay. At sa pagbinta po natin dito ay pwede po natin itong ilagay sa mga container tab at pwede ding individual. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!